Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss, Miyerkules, Abril 8, tuig 2026. Inang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa, kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Tagtaga na isang cash relief assistance sa masobra 8,000 nga tricycle driver sa Iloilo City, Pasig City, Cagros City, nag-umpisa na. Radyo Pilipinas. Headline. Mga tricycle driver, tuman ang pagpasalamat sa nabaton nga ayuda gikan sa DSWD. Modernized buses sa Kabatuan, temporaryo nga magauntat sang operasyon. Radyo Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tagtaga na isang cash relief assistance sa masobra 8,000 nga tricycle driver sa Iloilo City, Pasig City, Cagros City, nag-umpisa na. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Target sang DSW. Nag-umpisa na ang tagtagana isang cash relief assistance sa mga tricycle driver sa Iloilo City, Pasig City, Cagroha City, Capiz sa Miyerkules, Abril 8. Sa syudad sang Iloilo, giniwat ang payout sa Barangay MH Del Pilar Gym sa Distrito Sangharo, Barangay Zamora Melissa City proper, kag La Paz Plaza Gym sa syudad sang Iloilo. May giniwat man nga payout sa City of Pasig Arena sa Pasig City, kag Rojas City Civic Center sa Rojas City, Capiz. Naglabot sa masobra 8,000 ang target nga mahatagan sang CRA kung sa diin 1,983 sa ila ang gikan sa Iloilo City, 2,600 sa Pasig City, kag 3,867 sa Rojas City. Kada benepisyaryo nakabaton sa tig 5,000 pesos sa idalom sang CRA o kon Assistance to Individuals in Crisis Situation o kon AX sang DSWD. Gimpayang ni DSWD Field Office 6 Regional Director Joselito Estember nga tinutuyo sa paghatag sang assistance nga buligan ang mga tricycle driver nga isa sa mga apektado sa nagapadayon nga pagtaas sang presyo sang petroleum products. Sa mga drivers nga hindi makabaton sa Abril 8 na magahiwat sa mga drivers naman nga hindi makabaton sa Abril 8, magahiwas ang special payout ang DSWD6. Ang goal namon 100% maka-claim subong nga adlaw, pero kung any circumstances wala sila diri, ang schedule namon hanggang April 10 ining payout. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni RD Estember. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 target nga mapanagtag sang ayuda sa mga tricycle drivers sa iban pang syudad kag munisipalidad sa Abril 16. PUJ, taxi, kag TNVS driver sunod man nga makabaton. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Target sang DSWD6 nga makapanagtag sang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa mga tricycle driver gikan sa ibang pang syudad kag munisipalidad sa Abril 16. Gimpahayag ni DSWD6 Regional Director Joselito Estember nga una gihatagan ang mga tricycle driver gikan sa highly urbanized city ang Iloilo City kag component cities ang Pasig kag Rojas sa Miyerkules, Abril 8 kag magasunod naman ang mga benepisyaryo gikan sa ibang pang syudad kag munisipalidad sa rehiyon.
Ginklaro ni RDS Tember nga ang listahan sa mga benepisyaryo ang nagikan sa mga lokal nga panguluhan. Samtang pagkatapos panagdag sa mga tricycle driver, gimpahayag man ni RDS Tember nga magasunod ang pagpanagdag sa 5,000 pesos nga CRA sa mga public utility jeepney, taxi kag transport network vehicle services driver sa Abril 21. Dugang pa ni RDS Tember nga nakabato na sila sang listahan sa mga benepisyaryo gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB kag padayon ang ila ginahiwat nga validation. Pinaka-receive na kami instruction kami from the Secretary. After next week, following municipalities naman kita sa April 16. Then following week, magasugod ng aton PUG, taxi, kag sa mga TNBS. So ang pinaka-last naton nga mga payout atong mga riders no nga validate man subong sa listahan. So likad semana naka-coordinate na kami sa LTFRB kag ara na ang listahan subong sa amon ongoing na deduplication para sa roll out naton nga payouts sa mga succeeding nga mga semana. Nabatian ang kabayan sang pahayag ni RDS Tember para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Sereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga tricycle driver sa Iloilo City tupan ang pagpasalamat sa 5,000 nga cash relief assistance nga nabaton gikan sa DSWD. Detalye sa balita, Marian Grace Sereñata. Radyo Pilipinas Report. Nagumpisa na tuman ang pagpasalamat sa mga tricycle driver gikan sa syudad sang Iloilo matapos makabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development sang Abril 8. Isa sa mga nagpabutyag sang iya kasadya kag pagpasalamat ang 35 anyos nga si Melvin Montero gikan sa Iloilo City proper nga 5 na katuig nga nagapamasada. Pakayag ni Montero sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo nga dako nga bulig para sa iya, ang assistance bangod daw halos wala na siya sang may ginapauli nga kita bangod sa pagtaas ang presyo sang gasolina. Si Montero ang isa lang sa masobra 8,000 nga tricycle drivers gikan sa Iloilo City, Pasay City kag Rojas City ang magabaton sang CRA sang Abril 8. Malaking tulong na po ito para sa aming mga tricycle driver lalo na ngayong crisis na lalo na makuha yung presyo ng langis. Marami pong salamat. Nabatian ang kabayan sang pahayag ni Montero. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Sereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, dako nga bagay para sa tricycle driver nga si Rene Solis ang Barangay Bacau, Mandurriao ang nabaton nga financial assistance gikan sa DSWD. Ang 5,000 pesos nga nabaton sini ang idugang bakal sa kinahanglanon sa ila panimalay kasubong sa pagkaon kay iban nga sobra itughong sini sa iya tricycle. Gayong pasalamatan man ni Rodjen Tortola sang Tanza City proper ang nabaton nga ayuda. Sa interview sa Radyo Pilipinas, ginpahig sini nga tuman ang epekto sa ila pangabuyan bungod sang pagmahal sang katong gani makapian-pian ang ginahatag nga assistance sa ila. Yara sa masobra sa 100 ka tricycle drivers kag operator ang nakabaton sang ayuda sa Lapas Gymnasium gikan sa nagkalaylay nga toda sa syudad. Radyo Pilipinas News. Mga tricycle drivers sa Negros Island Region nagbaton sang 5,000 cash relief assistance gikan sa DSWD. Detalye sang balita, Marian Grace Sereñata. Bato sa tig 5,000 pesos nga cash relief assistance o kon CRA ang masobra sa 34,000 nga mga tricycle drivers sa Negros Island Region. Gimpangunahan sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang pagpanagdag sang CRA sa mga benepisyaryo gikan sa 19 ka mga LGU sa rehiyon. Ang pagpanagdag sang assistance kabayan sa tikang sang national nga gobyerno sa pagpanguna ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. agud mahagan-hagan ang epekto sang krisis sa sektor sang transportasyon kag mabuligan ang mga drivers nga una nga naapektuhan sa pagsaka sang presyo sang petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Sereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban panaton nga balita, fuel subsidy distribution sa toda sa Ross City nagsugod na. Detalye sang balita, Hope Turretsante.
Sugod na ang DSWD sa paghatag sang cash relief assistance sa 3,867 ka benepisyaryo nga tricycle driver sa Rojas City. Ang paghatag sa nasambit nga bulig kabahin sa tikang sang gobyerno nasyonal agud mapahaganhagan ang epekto sang tuman kataas nga presyo sang petrolyo sa sektor sang transportasyon. Nagpasalamat naman si Rojas City Mayor Ronnie De Divas kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa paglakip sang Rojas City sa mga una nga nakabaton sa paghatag sang bulig sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapahibalo sa lokal nga panguluan sang Kabatuan nga temporaryo magauntat sang presyon ang mga modernized buses sa Kabatuan. Ginabisuhan ng mga commuters nga plano ng ilang mga biyahe kag magpangita sang alternative transportation options sa sining ation. Nagapangabay sang paghangop ang Kabatuan LGU sa publiko sa nasambit nga advisory. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para masustener ang police visibility sa tunga sa pagsaka sang gatong, ginpabaskog sang Police Regional Office 6 ang bike patrol operation sa Western Visayas. Sunod kay BRO6 Director Josefino Ligan, ang pagpatrolya sa isa sa pinaka-importante nga trabaho sa pulis, kag ang pagpatrolya gamit ang bike, makabulig agud mapatuman sa gihapon ang mga safety measures sa komunidad. Bilang kabahin sang programa, ang mga personnel halin sa regional headquarters nga may administrative function ang magapatigayon sang bike patrol kada Martes kag Huwebes ang hapon, talos ang ila regular police scenics. Ini ang pagasundon man sa mga city kag provincial police offices sa Western Visayas. Magluwas sa pagpabaskog sang presensya sa komunidad, makabulig man ini nga ma-promote ang healthy lifestyle. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo PHO nagpanugyan sa publiko nga likawan ang pagkaon sang aloy kag tulingan matapos nga nakabalag sang ginapasuni fish poisoning sa probinsya. Detalye sang balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas Report. Panugyan ng Iloilo Provincial Health Office sa publiko nga temporaryo nga likawan anay ang pagbakal kapag konsumo sang aloy o kontulingan samtang padayon pang ang investigasyon sa ginapasuni scromboid o fish poisoning sa 20 ka individual sa probinsya. Gimpahayag ni Dr. Ronnie Labis, Head sang Health Service Delivery Division sa PHO, nga kakatabo ang fish poisoning kung ang isda wala maayo na store. Sa datos ng PHO, may na-record nga 20 ka kasos ang fish poisoning kung sa anom ang gikan sa Pasig City, tig-3 sa Dumangas, Banate, San Enrique kag Balasan, kag tig-1 sa Dueñas kag Mina. Lakip sa mga sintomas amo ang rashes, paglingin sang ulo, sakit sang ulo, palpitations o kung madasig nga pitik sang dughan, pagkatol sang dila o kung baba, pagsuka, sakit sang tiyan o kung nagalupot. Pahayag pa ni Dr. Labis nga kung maka-eksperyensya sa mga sintomas, gilayon nga magpadulong sa mga health center o kung ospital. Dugang panugyan pa niya sa mga manugbaligya nga istor sang maayo ang mga isda, kag siguraduhon nga bastante sa ice. Sa mga manugbakal naman, siguraduhon nga preska ang isda, i-check ang hasang, mata kag ang baho sang isda. Atong gining yung publiko nga likawan lang anay temporaryo nga likawan ang pagbakal kag pagkonsumo sa isda nga kag tulingan kay base nga aton nga mabakal naghalin pa or kaupod sang batch ng isda nga nagkos ang sintomas sa mga pasyente. Ang sintomas in experience sa aton mga pasyente after nila kaon sang isda nga aloy or tulingan posible tungod sa scombroid fish poisoning. Ang scombroid poisoning ani nagkakatabo kung ang isda ka nga isang aloy way na properly store. Magambal kita nga properly store pagkadakop sa aton nga manug isda kag kung hindi pa makonsumo dapat ibutang ini sa storage box nga bastante sang ice kag ang temperature dapat below 4 degrees Celsius. So kung hindi ma-properly store ang isda nga aloy, nagataas ang chemical sa isda nga nagakos ang allergy. Nabatiyan ang kabahin sa pahayag ni Dr. Labis. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Serenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Concepcion MHO sa mapumuluyo likawan temporaryong pagkaon sang aloy o kontulingan. Detal sang balita, Hope Dorechante.
Nagpangabay sa publiko ang Municipal Health Office ang konsepsyon sa 5th Distrito sang Iloilo nga likawan anay ang pagbakal kag pagkaon sang isda nga aloy o kontulingan kasunod sang mga nabaton sang opisina nga report sang pagpalangatol matapos makakaon sang amo nga isda. Panugyan sang MHO sa publiko pananglit makaeksperyensya sang allergic reaction gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga rural health unit kag i-report sa RHU ang mga simptoma agud ma-monitor sa mga health workers. Sunod sa MHO, ang mga simptoma nga dapat bantayan ang skin rashes, pagpalamula o palanghabal, hilanat, pagbudlay sang pagginhawa, kag malain nga pamatsyag. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Linrescue sa mga katapo sa Bureau of Fire Protection isa ka magkal nga manog matapos nga nagsulod sa kurungan sang manok sa Margalio residence at the Grove Subdivision Pali, Mandurriao. Ginkaon sini ang mga munga nga manok sa sulod sang kurungan kag wala na makagwa sang matukiban sang tagbalay kay ina sang kaagahon. Igatugyan naman sa DNR ang magkal nga ara sa paghinakop sa BFP Mandurriao Station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon ang aktibidad sa Bulkan Kanlaon sa Negros Island Region. Sa bulletin nga ginpagwa Abril 8 isa ka pagbuga sang abo ang nabalhag sa Kanlaon nga naglawig sa masobra isa ka oras. 11 naman ang volcanic earthquake lakip ng duha ka volcanic tremors ang namonitor man sa bulkan sa makaligad nga 24 oras. Ang sulfur dioxide flux naglabot sa 1,677 katonelada kada adlaw sang Abril 7. Bangod sa mga aktibidad, nagkapabilin sa alert level 2 ang Kanlaon sa Negros. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalag sa magnitude 2 nga linog ang DOST Fibog sining nga Miyerkules Abril 8 sa probinsya sang Antique. Ang sentro sang linog nabalag sa banwa sang Lawaan kay may kadalumon nga 9 kilometers o kun 9 kilometros. Wala naman sa may ginalauman nga pagkaguba o kun aftershock bangod sang linog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Na-rescue sa mga sakayanon sang fiber boat halin Buena Vista, Guimaras ang babae nga naglumpat sa Iloilo Strait kay ina sang aga. Abril 8, Miyerkules. Suno sa mga pasahero, nagapungkong pasahero sa likod nga bahin sang fiber boat sang hinali ini nga naglumpat. Ginapatihan nga may nervous breakdown ang pasahero. Madasig naman ginsalbar sa mga krong pasahero pag sa paghaboy sang life ring kag may naglangoy man nga sakayanon para maluwas ini. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naagom sa Iloilo Science and Technology University ang outstanding performance sa bago lang natapos nga Civil Engineering Licensure Examination. Nalabot sa universidad ang 85.96% nga passing rate para sa mga first-time takers sa diin 49 sa 57 ang nakapasar. Kung may overall passing rate nga 77.78% sa diin 49 gikan sa 63 ka examinee sa lin sa bulutuan ang nakapasar. Sa Pasinawan, nagagwa nga mas mataas pa pinaagit sa 35.05% nga national passing rate. Ang passing rate sang ISAT-U nga suno sa universidad pagpakita sang padayon sini nga dedikasyon sa paghatag sang dekalidad nga edukasyon sa patag sang science, technology, kag engineering kag sa pagpatubas sang mga competent professionals. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iniwat sa syudad sang Iloilo ang 35th National Convention sang Prosecutors League of the Philippines. Lakip sa mga dinapit sa Department of Justice Secretary Frederick Vida, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion kag iban pa nga mga opisyales. Naglabot sa 1,295 prosecutors halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao nagtambong sa kahiwatan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Talamdan kag 4K for more progress dashboard ginlunsar sang Iloilo Provincial Government. Detalye sang balita, Hope Torrechan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga ginlunsar sang Iloilo Provincial Government ang duha ka digital platform project sini. Ang talamdan geospatial platform kag ang 4K for more progress dashboard bilang kabahin sang ginaduso nga digitalization sang sistema kag proseso sang Kapitolyo Probinsyal. Ginapromote sa mga proyekto ang data-driven governance para mas makaresponde kag mas mangin epektibo ang depensa sang lokal nga panguluhan batok sa mga pagtilaw sa mga komunidad. Suno kay Mr. Carl Brian Grino, hepe sang Provincial Defense Action Center, ang 4K for More Progress dashboard magahatag sang importante kag makabuluhan nga impormasyon kag datos nga magagiya
ideya sa gobernador, mga policy makers kag mga department heads sa pagpasad sa mga polisiya kag mga pagsulundan para sa ikaayo sa mga komunidad sa Iloilo. Lakip sa mga datos nga sarang makita sa dashboard ang mga pamahog sa kaluwasan sa mga pumuluyo. Natural kag man-made disasters, kriminalidad, insurhensya, krisis, health security, malnutrition, outbreak, food security, education crisis, rice crisis, kag iban pa. Ang talamdan naman ukon ang technologically advanced lens for the assessment and management of the development and for actions needed, nagagamit sang geospatial dataset gikan sa masobra na pulo ka provincial offices padulong sa isa, interaktibo kag mas sigurado nga platform. Halimbawa sini sa bahin sang PDRRMO, ang talamdan magaserbe nga critical lifeline sa diin pinaagi sa platform igamapa ang mga hazard-prone areas, evacuation centers kag mga critical nga pasilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, Comelec voters registration sang City Comelec kaya sa Atrium Mall halin Abril 7 tubtub Abril 11. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Ayon ang pagpatigayon sa voters registration sa Comelec Iloilo City halin sang Martes Abril 7, voters registration sa Comelec ang ginpahamtang sa Atrium Mall sa City proper kay magalawig tubtob Abril 11 halin alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Bukas ang tanan sa pagparehistro halin sa 15 anyos pasaka kag mga botante nga wala nakaboto sa sunod nga duha ka eleksyon. Ginpahanumdum sang komisyon ang mga wala makaparehistro kag deactivate ang records nga hingalitan ang voters registration nga magalawig lamang tubtob sa Mayo 18 para sa nagilapit nga barangay and SK elections nga hiwato naman sa Nobyembre subong nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayon ang pagpatigayon sa voters registration sa Comelec Iloilo City halin sang Martes Abril 7, voters registration sa Comelec ang ginpahamtang sa Atrium Mall sa City proper kay magalawig tubtob Abril 11. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:29 sa hapon. Gamento manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Abril 8, tuig 2026, para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.